po ba mga kababayan, ito po yung isa sa matitinding problema ng mga kababayang Pilipino po natin. Especially yung mga magsasaka. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, binibili daw yung palay nila ng mura. Minsan nga, 8 piso na lang daw. Pero dahil nga mga kababayan, hindi po natutulog ang ating presidente at dahil na rin po sa tulong ni Senator Kiko Pangilinan, nilagdaan na po ni PBBM ang executive number. Ito number 100 na nagtatakda. Ayon po dito, na nagtatakda ng floor price para sa palay upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa sobrang pagbagsak ng presyo sa merkado at matiyak ang patas na kita. Ayan ibig sabihin hindi po natutulog ang ating Pangulo mga kababayan at si Senator Kiko Pangilinan. Ito nga po yung sinasabi mga kababayan na walang kulay ang pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon naniniwala na ako. Kasi unang-una, ito po mga kababayan ay masasabi po natin na sa pamamagitan po mga kababayan ng executive order na ito or itong EO number 100 kahit papaano yung mga magsasaka po natin talagang mapoprotektahan po yung mga farmers mga kababayan at yung kanilang mga pinaghirapan na ani ay mabibili sa tamang halaga at hindi na po mga kababayan sa halagang 8 piso na inirereklamo ng mga kababayang Pilipino po nating magsasaka. So bukod pa po dyan, kung makikita ninyo, may nakita po tayong isang post na kung saan galing po ito kay Jesus Palsis. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Ito daw. Senator Kiko Pangilinan bags a major achievement today. After weeks and months of convincing PBBM to ensure the actual implementation of the Sagip Saka Act and for the government to prioritize and help farmers, the government through EO number 100 and number 101 finally sets as a floor price for palay to help boost income of farmers and for them not to be exploited by the middle and main cartel buyers mga kababayan. So ibig sabihin, malaking tulong po ito sa mga kababayan po nating magsasaka kasi mapoprotektahan na po sila, mabibili ng maayos yung palay po nila at ang isa pa dito mga kababayan, baka malito po kayo. Kung titingnan nyo, di ba, may dalawang executive order po yan. Yung isang executive order mga kababayan, yung number 100, yung 100 mga kababayan or yung executive 100, pagtatakda ng Department of Agriculture ng presyo ng palay na bibilihin po ng gobyerno. Ibig sabihin mga kababayan, ang Department of Agriculture na po ang magtatakda ng presyo ng palay ng mga magsasaka po natin na bibilihin po ng gobyerno. Ngayon, kung makikita nyo, may isa pang executive order, yan po yung number 101. Yan naman po mga kababayan, yung executive order number 101, pagpapalakas sa Sagip Saka Act kung saan buong gobyerno ay sumusuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya nga po sa totoo lang mga kababayan, eto baka i-claim na naman po ito ng mga didisit dyan. Baka sabihin nila, tagumpay ito ni Digong, wala pong ganon. Kasi maliwanag naman po mga kababayan na eto po ay achievement po mga kababayan ni PBBM at ni Senator Kiko Pangilinan. Kasi sila po yung nakatutok sa nangyayaring pamumuhay ng ating mga kababayang magsasaka. So maliwanag pa nga, sinasabi dito, basahin pa natin. Ito daw, basically, ganito yan. May minimum price na ang palay ng mga magsasaka at hindi na sila pwedeng baratin ng sobra-sobra na hindi makatarungan. Kasi kung makikita nyo, may mga nababalita tayo dyan po sa bandang Cavite na parang yung mga mamimili hinaharang. Ewan po natin kung totoo po yan. Na parang yung mga mamimili ng palay ay hinaharang po nung mga gustong bumili ng mura dun po sa mga kababayang magsasaka po natin dyan. Sana maimbestigahan din po yan mga kababayan. At kung mapapatunay na totoo po yan po mga naririnig-rinig natin na yan, dapat mapapanagot po yung mga humaharang na yan. Kasi gusto nila na sila lang ang bumili ng palay ng mga magsasaka sa halagang barat, 8 piso. Yan ba ay makakabuhay ng pamilya? Kaya nga sa totoo lang napakalaking bagay po mga kababayan nito pong inilabas na Executive Order number
101 at yung 100 ng ating mahal na Pangulo. Ano po sa tulong ni Senator Kiko Pangilinan. Ayan, sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi pa dito, I just need to point out to the DDS na iba ang palay sa bigas ha. Kasi dati nalilito kayo. Lalo na yung isang major vlogger sa panawagang presyo ng palay itaas, presyo ng bigas ibaba. Huwag nyong agawin at i-credit grab. Ito mga DDS ha. This is real, ito yung malinaw na Senator Kiko Pangilinan and PBBM's accomplishment. Iyak na naman kayo mga DDS. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Jesus Falsis. Kasi nga naman, maliwanag naman po na hindi po ito nangyari sa panahon ni Digong. Ito po ay nangyari sa panahon po mga kababayan ni PBBM at ni Senator Kiko Pangilinan. At ang isa pa dito, isipin nyo ha, kung ano yung matinding nangyari sa panahon ni Digong. Lalong nahirapan yung mga kababayan po nating magsasaka. Bakit? Dahil nga mga kababayan, nung rice tarification law na naipasa nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po yung nagpahirap sa mga kababayang Pilipino po nating magsasaka. Ngayon, maliwanag dito po sa EO or Executive Order number 100 at 101, maliwanag po dito na protektado yung mga kababayan po nating magsasaka. At ganyan po katalino ang ating presidente mga kababayan at ang ating senator na si Senator Kiko Pangilinan. So bukod pa po dyan mga kababayan, makikita nyo talaga na kamangha-mangha po ang ating presidente dahil kahit po itong si Senator Raffy Tulfo, bumibilib na rin mga kababayan kay PBBM. Bakit? Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po dito sa Pinoy Trending, ito naman po ay kalat na sa iba't ibang pahayagan. Sabi po dito, Senator Tulfo o Senator Raffy Tulfo nagbahagi ng kanyang paghanga kay Pangulong Marcos. Bakit bumibilib itong si Senator Raffy Tulfo kay PBBM? Sabi daw po dito, ibinahagi ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang paghanga kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil hindi umano ito nanise katulad ng mga nagdaang Pangulo. I think he is doing an excellent job, ani ni Tulfo. Kung i-consider natin na mayroon siyang mga minana na mga problema from previous administration, pero despite that unlike his predecessors na sinisisi yung pinagmanahan niyang problema, yan ang gusto ko kay PBBM. Hindi siya naninisi. Di ba kung titingnan nyo si dating Pangulong Duterte, konting problema lang naninisi na. Konting problema lang sasabihin na ganito ganyan, yung mga administrasyon na ganyan. Pero kay PBBM, wala po kayo maririnig na ganyan. Ang laging sinasabi ni PBBM, kung ano po yung kaya nating gawin para ma-resolve yung problema, gawin na natin para matulungan na maiangat yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. At yan po yung nakakabilib sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito katindi yung paghanga ni Senator Raffy Tulfo at kung bakit ganito katindi yung pagrespeto po sa kanya sa naganap na 40th ASEAN Summit mga kababayan. Ano po na kung saan kung makikita nyo yung pagrespeto ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa kay PBBM mga kababayan. So ito, panoorin po natin. Marangkada na ang 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan present si Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Kuala Lumpur, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Masay, ano na bang naganap sa unang araw nga ng ASEAN Summit? Nikki, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang heads of state dito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 47th ASEAN Summit. At una sa kanilang agenda ang pagdedeklara sa Timor-Leste bilang opisyal na bahagi ng ASEAN. Kasama ang iba pang ASEAN leaders, nilagdaan kanina ni Pangulong Marcos ang deklarasyon na ganap ng miyembro ng ASEAN ng Timor-Leste. Ito ay matapos ang higit isang dekadang panunuyo sa mga ASEAN member state. Kaya naman naging emosyonal ang kanilang Prime Minister na si Xanana Gusmao at ang delegasyon ng Timor-Leste. Timor-Leste enters ASEAN with full commitment to each charter, ready to be a constructive, peaceful and devoted member. We pledge to work with all member states to keep our region peaceful, open and prosperous.
and to be part of efforts to build resilience, deepen unity, and ensure that no one is left behind. Sa sideline ng ASEAN, nagkaroon ng sunod-sunod na bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng iba't ibang bansa. Sabi, diba kita nyo mga kababayan, sa panahon ba ni Duterte, nagawa niya ba yan? Attend na nga lang minsan mga kababayan si Duterte ng mga meeting ng iba't ibang bansa, nakamaong pa eh. Diba? ni Yusek Claire Castro, pinag-usapan nila Pangulong Marcos at Cambodia ang tungkol sa issue sa pagitan ng kanilang bansa at Thailand. Kanina, nilagdaan din ang peace agreement sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos mamagitan sa kanila si US President Donald Trump. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa Thailand dahil sa pagpanaw ni Queen Sirikit. Sa meeting naman kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta nila sa posisyon ng Pilipinas ukol sa international law. Diba? Din po na-highlight po ang strong people-to-people exchanges at nagpasalamat din po ang Pangulo sa Canada dahil sa pagsuporta sa Pilipinas patungkol po sa shared values at including po the international law, particularly UNCLOS. Nilagdaan din ang dalawang kasunduan sa ilalim ng trade. Ito ay ang second protocol to amend the ASEAN Trades and Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area. Grabe. Nikki, bukod sa mga nabanggit ko na yan, nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang leader ng European Union kung saan ipinaubot niya ang kanyang pagsuporta para sa chairmanship ng Pilipinas sa 2026 ASEAN. Tayo na kasi ang magiging host country para sa summit sa susunod na taon. Binigyang diin din ng... Bibihira lang yon mga kababayan, na tayo po yung isa sa magiging host country sa susunod na taon na ASEAN Summit mga kababayan o ASEAN Summit. So ngayon, sa panahon ba ni Duterte nangyari yan? Hindi. Kasi puro pakikipag-away sa iba't ibang bansa yung ginawa po ng administrasyon ni Digong mga kababayan, maprotektahan lang yung interest ng China. Ng European Union yung kanilang commitment para sa pagsusulong ng international-based order. Maliban dyan, sa unang pagkakataon, nakipagpulong na rin si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Japan kung saan na-highlight yung defense at security cooperation sa pagitan ng... Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito yung kung ikaw ay Pilipino, ito yung ikakatakot mo eh. Yung magkaroon ng gantong ASEAN Summit na si Sara Duterte yung presidente. Tapos makikipag-usap siya mga kababayan sa iba't ibang bansa, tapos itatanong yung posisyon po niya ano po sa issue ng agawa ng teritoryo sa pagitan ng China at saka po ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano kaya ang isasagot ni Sara Duterte? Diba? Ano kaya ang isasagot niya? Lalo na kung ang pag-uusapan dito yung about sa economics mga kababayan o ekonomiya ng bansa. Ano po, economy ng isang bansa. Ano kaya ang isasagot ni Sara Duterte? Meron kaya siya masasabi? Kaya nga doon sa mga DDZ, sana kung may kaunti pa kayong kahihiyan, huwag nyo nang ipilit na maging presidente si Sara. Ang dalawang bansa. Nikki. Maraming salamat. Maricel Halili nag-uulat live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayan. Maliwanag mga kababayan na pagdating ng 2026, tayo na yung bansa na mag-host mga kababayan sa paparating na ASEAN Summit. Ibig sabihin, si PBBM yung possible na magiging chairman ng ASEAN Summit na paparating sa 2026. So ngayon mga kababayan, yan yung isang patunay na talagang ang presidente natin ay nagtatrabaho at magaling makipagkaibigan sa iba't ibang bansa. Ito nga po yung lagi po nating sinasabi. Sa issue mga kababayan ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi po tayo nakikipag-away. Tayo po ay nagpuprotekta lang ng ating interes at ng ating karapatan sa mismong teritoryo po natin. Hindi po tayo naghahamon ng digmaan o kahit na ano paman. Yun ang hindi maintindihan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, ang agenda po kasi nila, palabasin sa publiko na ang Pilipinas ay gustong makipaggera sa China, which is wala pong katotohanan yan. Kasi nga, ang interest natin mga kababayan, magprotekta lang ng teritoryo natin at makipagkaibigan sa iba't ibang bansa para nang sa ganon, meron tayong mga kaibigang bansa na pwedeng tumulong po sa atin pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya mga kababayan at pagdating na rin mga kababayan sa pagprotekta ng ating mga teritoryo. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo
dito po sa dalawang executive order na inilabas po mga kababayan at pinirmahan ni PBBM na kung saan nakakatulong po ng malaki sa mga kababayan po nating magsasaka at ano rin po masasabi ninyo hingil po dito sa nangyaring 2025 ASEAN Summit mga kababayan na kung saan kita nyo naman yung pagrespeto at paghanga ng iba't ibang bansa sa mahal na presidente po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan.